tumahimik ka na. Hindi kita titigilan hanggat hindi ka nagsasabi ng totoo. Isasama kita sa ilalim ng lupa. Nakikita mo ba ang tinidor na ito? Naaalala mo ba kung paano nito kinitil ang buhay ko? Naaalala mo ba? Ha? Huwag! Sana nga, Belinda, dahil pinagkatiwalaan kita. Hindi ko alam kung ano magagawa ko sa'yo kapag nalaman ko na pinapaikot mo lamang ako. Baka mapatay kita! Mapapatay kita! Anong ginagawa mo rito, ha? Pagkatapos mo ako ipahamak ay may gana ka pang magpakita sa akin? Dapat inilibing na lang kita kasama ng babaeng yon. Kailangan natin magbayad sa kasalanan natin. Kung hindi, papatayin niya tayo. Babarangin niya tayo. Galit siya. Galit na galit. Magbago ka na. Humingi ka ng tawad dahil kapag hindi, ikaw ang isusunod niya, Belinda. At sino ka naman para pakinggan ko? Pasensya na, hindi ko kasi alam ang ibig sabihin ng awa. Unang-una, wala akong awa sa katawan. Kaya kung gugustuhin kong patayin ang anak mo, maggagawa ko. Pinagkaitan mo ng buhay at pangarap ang anak ko. Kaya sisiguruhin ko na mamamatay ka rin. Yung mga kamay mo ay dapat durugin na martilyo. At yung bibig mo, dapat gupitin gamit ang gunting ng yero. Wala kang kasing sama. Mamatay ka na! Taon 2007. Samar. Bandang 6:00 ng gabi, paunti-unti nang kumakagat ang dilim. Habang nakatanaw sa malayo si Jessa, nakapwesto yon sa bintana ng may katamtamang laki ng kanilang bahay. Kinukutkot ang may kahabaan niyang kuko at napapabuntong hininga na lamang sa sobrang tagal niya nang naghihintay. Tumungo siya sa kusina at binuksan ang lalagyan nila ng bigas. Ay, wala na palang laman to. Si tatay naman kasi, anong oras na? Bakit kaya wala pa rin siya? Sana hindi niya nakalimutang bumili ng bigas. Nakakahiya naman kay Ninong at kay Ninang kung manghihiram na naman ako. Ay, kung buhay lang sana si nanay, hindi sana. Hoy, Jessa! Jessa! Nakapagsaing ka na ba? Ay, heto, may binili akong itlog. Ilaga mo na lamang at nakalimutan kong bumili ng mantika. Lasing na naman po kayo. Tay, ito lang po bang binili nyo? Wala na po kasi tayong bigas. Hindi po ba kasasahod nyo ng kahapon? Inubos nyo na naman po ba sa pag-iinom? Abay, ayos ka. Manang-mana ka talaga sa nanay mo. Ay, ganyan na ganyan niya ako sermonan. Mag-ina nga kayo. Ay, bakit nga ba hindi sumagi sa isip ko na bumili ng bigas? May natira pa naman akong 100 dito. Pambaon mo ngayong linggo, kaya itabi mo na. Paano po ako magsasaing yan? Ay, manghiram ka na muna sa ninong mo ng bigas. Sabihin mo, ibabalik ko lang sa pagsahod. Lakad na't gabi na. Ay, tatay naman ang dami-dami na nating nahiram na bigas doon. Hindi naman po natin na isusole. Nahihiya na po ako kina Ninong at Ninang. Ay, lintik na yan. Aartehan pa ako. Kung ayaw mo manghiram, di ibili mo yung pambao mo sa eskwelahan. Tapos ang problema, hindi ka mahihiya. Wala ka nga lang baon sa loob ng 1 linggo. Oo na po, manghihiram na. Tatay naman kasi, nakakainis naman Tumigil ka sa kabubulong-bulong mo dyan. Paduduguin ko yung uso mo pagbalik mo dito. Sige ka. Padabog at halos mangiyak-ngiyak si Jessa na naglakad papunta sa bahay ng kanyang ninong at ninang. Abot tanaw lamang yon mula sa kanilang bahay. Matalik na kaibigan ng mga magulang ni Jessa ang Ninong Berting at Ninang Sabel niya. Kaya naman hanggang sa nakapag-asawa na mga yon ay sinadya nila na magkalapit na magpatayo ng bahay. May isa rin yung anak na lalaki, si Carlo, na nasa 12 taong gulang pa lamang. Nakasimangot na dumiretso si Jessa sa loob ng bahay at tumungo sa may kusina kung saan naroon ang mag-anak. Ate Jessa,
dito ka ulit matutulog? Hindi, Carlo. Nandyan si tatay. Ay. Oh, bakit? Napagalitan ka ba? Hindi naman po, kaya lang, Ninong, pairam daw po muna ulit ng bigas. Wala po kasi kaming pangsaing. Nakalimutan po niyang bumili dahil... Huwag ka na malungkot. Okay lang yan. Sandali lang at magtatakal ako, ha? Oh, Carlo, sandukan muna ng ulam si Ate Jessa mo. Sige po, tatay. Sandali lang, ate, ha? Matapos mailagay ni Isabel ang 10 takal ng bigas sa plastik, ay iniabot niya yon kay Jessa. Salamat po, Ninong. Uuwi na po ako. Pasensya na po talaga kayo. Ako na magdadala nitong ulam, ate. Baka kasi matapon eh. Nanay, tatay, ihatid ko lang po muna si Ate Jessa, ha? Aray, mainit pala yung mangkok. Bilisan na natin, ate. Nang makarating sila sa bahay ni na Jessa, ay agad nilang inilapag ang kanilang daladala sa lamesa. Salamat, Carlo, ha? Wala yun, ate. Sige po, uuwi na ako at kakain na rin kami. Hoy, Pogi, halika nga rito. Magmano ka kay Tiyo. Kumusta ang Tatay Berting mo, ha? Sabihin mo, iinom kami bukas ng gabi, ha? Ay, mano po, Tiyo Rolando. Sige po, sasabihin ko po kay tatay. Kaya lang, sabi ni nanay, bawal na raw pong uminom si tatay kasi baka raw po magkasakit na naman. Ay, ganun ba? Ano, inaatake pa rin ba ng pagkasintu-sintu ang tatay mo? Tay, ano ka ba naman? Carlo, sige na, umuwi ka na at kakain na rin kayo, diba? Tay, matulog na po kayo. Gigisingin ko na lang po kayo kapag nakaluto na ako ng kanin. Napansin ni Jessa ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Carlo dahil sa sinabi ng kanyang lasing na ama. Napapailing na lamang sabay na pabuntong hininga ang dalaga. Nang makarating si Carlo sa bahay nila ay nakahain na ang kanyang nanay Isabel, kaya naman agad na siyang umupo. Tinitigan niya ang kanyang ama na noon ay tila nakatulala habang hawak ang tinidor at nakatingin sa nakahain nilang ulam. Agad naman tinapik yon ng kanyang nanay Isabel. Ayos ka lang ba, mahal? Sa halip na sumagot ay tinitigan lamang noon ang kanyang asawa at nagmamadaling nagsandok ng pagkain at tuloy-tuloy na sumubo. Mahal, magpatingin na ulit tayo bukas, ha? Sige na. Ayoko. Wala akong sakit. Wala. Bakit ba ang kulit mo? Kinabukasan, maagang nagising si Jessa. Papasok kasi siya sa eskwela nung araw na yon. Tay, alis na po ako. Hindi po ba kayo magtatrabaho? Ay, sige na. Mag-iingat ka. Agahan mo ang uwi mamaya at may bisita tayo at saka may importante akong sasabihin sa'yo. Ano po yon? Basta. Sige na. Ay, aayusin at maglilinis muna ako dito sa kabilang kwarto. Kailangan ko nang ipagtatapon ang mga nakatambak na gamit dito. Pero tay, mga gamit po yan ni nanay. Bakit niyo naman po? Di ba sabi ko umalis ka na? Ano ba't napakarami mong tanong? Sisinturunin kita dyan eh. Patakbo nang lumabas si Jessa dahil alam niyang tututuhanin yon ng kanyang ama. Ay, si tatay lagi na lang nagagalit. Nagtatanong lang naman ako. Pero bakit kaya sabi niya dati huwag gagalawin ang mga gamit ni nanay doon tapos ngayon itatapon na? Ibebenta niya kaya dahil wala na siyang pera? Ay, bahala na nga siya. Ayoko na mag-isip. Habang naglalakad si Jessa, bigla naman siyang tinawag ni Carlo. Tumigil yon sa paglalakad at hinintay ang tumatakbo niyang kinakapatid. Oh, dahan-dahan, baka madapa ka. Ang bilis mo naman maglakad, ate. Natagalan ako. Isinara ko kasi na maayos yung bahay eh. Wala kasi sila nanay doon. Bakit? San pumunta sila ninang? Si Ninong hindi pumasok? Magpapacheck up daw si tatay. Alam mo, ate, natatakot talaga ako para kay tatay. Ang daming nagbago sa kanya. Madalas, wala siya sa sarili at kakaiba na rin ang mga ikinikilos niya. Para na siyang... Hoy,
Nakakatakot talaga, ate. Huwag kang mag-alala. May gamot naman siguro yon. Basta ang kailangan, mapatingnan siya kaagad. Nabanggit kasi ni Ninang na yung tatay ni Ninong ay may schizophrenia, kaya posibleng namanan niya yon. Kawawa naman si tatay. Kapag nagkataon, kailangan niya munang tumigil sa pagtatrabaho. Buti na lang may trabaho rin si nanay kasi kung wala, papaano na kami? Ay, huwag ka mag-alala. Ipagdasal na lang natin na gumaling kaagad si Ninong. Tara na, bilisan na natin. Baka mauli tayo sa klase. Bandang 12:00 ng tanghali, nakauwi na ang mag-asawang sina Berting at Sabel. Bakas ang pag-alala sa mukha ng mag-asawa. Umupo si Berting sa may balkonahe habang tinitingnan ang maliit na plastik na may lamang mga gamot na kailangan niyang inumin. Nilapitan naman yun ni Sabel at niyakap ang kanyang asawa, sabay hinimas-himas ang likod. Huwag ka na masyadong mag-isip. Kailangan lang natin sundin ang payo ng mga doktor. Huwag kang magpuyat, magpagod, at anumang bisyo. Ako na munang bahala magtrabaho. Para hindi ka mainip, pwede ka namang magtanim-tanim ng gulay. Mahal, pasensya na ha. Kung ako lang ang masusunod ay hindi talaga ako titigil sa pagtatrabaho. Lalo na't ayaw na ayaw kong iasa sa iyong responsibilidad ko. Isa pa, kailangan natin mag-ipon ng pera para sa pag-aaral ni Carlo. Pa, mas mahihirapan tayo kapag lumalay ang sakit mo. Ako nang bahala at saka matalino ang anak natin. Kapag ipinagkaloob ng Diyos ay wala tayong iisiping bayarin sa tuition fee. Ang importante sa ngayon, magpagaling ka at umiwas sa mga bagay na makakasama sa'yo. Salamat, mahal. Hindi ko alam kung paano ko magpapasalamat sa Diyos na binigyan niya ako ng napakabuting asawa na katulad mo. Samantala, habang abalang nag-iimpake si Belinda ng kanyang mga gamit, ay walang pakundangan naman siyang binubulyawan ng matandang may-ari. Lumayas ka na! Kung hindi ay kakalad ka rin kita palabas! Puro ka na lamang sa susunod! Wala ka namang naiaabot na bayad! Puros ka pagpapasarap sa buhay! Ito na nga, diba? Aalis na? Tumigil ka na nga sa kakabunganga mo. Nakakabulaho ka sa mga natutulog. Wala ka nang ginawa kundi ipahiya ako. Ayaw mo mapahiya pero hindi ka naman marunong magbayad ng renta at ng mga kautangan mo. Ngayon, matulog ka sa kalsada o makitulog ka sa kung sino-sinong lalaki mo. Hoy, ikaw na matandang pakialamero. Tandaan mo to, kapag ako yumaman, babalikan kita. Di mabuti. Talagang kailangan mong bumalik para mabayaran mo kami mga pinagkakautangan mo. Buisit! Buisit ka rin. Makalayas na nga. Hoy, Edwin! Oh, ano't nasa labas ang mga gamit mo? Saan ka pupunta? Saan pa nga ba? Di dun sa bahay ni Tanda. Sa bahay ni Tanda? Kay Mang Rolando? Huwag mo sabihin na talagang magsasama na kayo. Pambira naman, Belinda, oh. Paano naman ako? Huwag ka mag-alala, ikaw pa rin naman ang bet ko. Kaya lang, ano naman ay papakain mo sa akin? Lahat naman ng sahod mo binubulsa ng nanay mo. Baka ultimo napkin, hindi mo ako kayang bilhan. Hay nako, sige na, itawag mo na ako ng tricycle at ako nang bahala sa'yo, ha? Alam mo naman na kahit anong mangyari ay hindi kita mahihindian. Napakalandi talaga nitong hayop na to, ah. Hindi ka pa rin makaalis-alis, ha? Asa na ba yung ihing pandilig ko sa halaman at... Yak! Bisit ka talaga, matanda ka. Lumabas ka nga dito, kakalbuhin kita. Halika na nga, doon na tayo magabang. Ay, pati tuloy ako nadadamay. Magkano ba kasing utang mo doon? Huwag ka na nga magtanong kung hindi mo naman ako bibigyan ng pambayad. Matapos pumara ng tricycle, agad na yung sumakay at pinaarangkada na papunta sa bahay ni Mang Rolando. Pagdating ni Belinda ay nakalabas na ang mga gamit ng yumaong asawa ng kanyang kasintahan. Hiwalay sa asawa si Belinda at 3 buwan pa lang silang nagkakamabutihan. Bagamat seloso si Mang Rolando na pagpasyahan niyang magsama na sila sa iisang bubong ng kanyang kasintahan na nakilala lang niya sa sugalan.
May kalakihan at maayos palang bahay na matandang ito. Pwede na. Ayaw ko na mag-isip na may babayarang bahay at kung anong kakainin ko sa araw-araw. Lagi namang wala ang matandang to kaya makakalakwatsa pa rin ako para kitain ng mga customer ko. Sweetheart! Alam mo, tuluyan na akong pinalayas ng matanda masungit. Hindi ko man lang napakiusapan. Okay lang ba na dito na lang muna ako? Hindi ba magagalit yung anak mo? Akin na nga yung bit-bit mo. Huwag ka mag-alala. Mabait ang anak ko at masunurin. Siguradong magkakasundo kayo. Halika, tuloy ka. Tamang-tama, naayos ko na ang magiging kwarto nating dalawa. Kwarto nating dalawa? Oo. Kaya ka nga nandito dahil magsasama na tayo, hindi ba? Hindi naman natin kailangan magkita kung saan-saan pa. Bakit? Teka, parang ayaw mo yata. Sweetheart naman, hindi naman. Nabigla lang ako dahil masyado namang maganda at malaki ang kwarto natin. Salamat talaga, sweetheart. Ay, ano ba naman ang amoy ng matandang ito? Hindi ko malaman kung ang hito sadyang hindi lang nagsipilyo. Sweetheart, nagugutom na ako. Ipagluto mo naman ako, please. Siya, sige. Manghuhuli lamang ako ng manok. Ipagkakatay kita. Ay, mahal naman talaga ako ng sweetheart ko. Habang inaayos ni Belinda ang kanyang mga gamit, tumungo naman sa may likod bahay si Rolando. Palingon-lingon kung may tao sa labas ni Namang Berting. Gamit ang basket ay hinuli niya ang isang inahin na pagmamay-ari ng kanyang kumpare. Pagala-gala lamang kasi ang mga yon. Ayos! Tinola ka ngayon! Matutuwa ang sweetheart ko nito. Abat, kailangan ko rin makahigop ng mainit-init na sabaw mamaya. Matapos mahuli, agad niyang ginilitan yon sa leeg at nagpakulo na rin ng mainit na tubig upang tanggalin ang balahibo ng mga manok. Ay naku, sweetheart, mas masarap yun kung may papaya at dahon ng sili o di kaya ay malunggay. Ay, oo nga, sweetheart. Sandali lamang at manghihingi tayo kina paring Berting. Gusto mo bang sumama para maipakilala din kita sa kanila? Sigurado matutuwa sila kapag nalaman nilang mabait, maganda at may bagong nanay na si Jessa. Sige, sweetheart, ikaw talaga. Lagi mo na lang akong binobola. Magkahawak kamay pang tumungo ang dalawa sa kanilang kapitbahay. Berting! Berting! Tao po! Oh, pare, ikaw pala. May kasama ka. Kamag-anak mo? Ay, mare naman. Si Belinda. Bago kong asawa. Ay, ganun ba? Mabuti naman para may kasama na si Jessa at may mag-aalaga na sa inyo. 5 taon na rin naman mula nang mamatay si Mare. Ano pa lang sadya ninyo? Gusto nyo bang magkape? Pasensya na medyo makalat pa at kararating lamang namin galing sa bayan. Medyo masama ang pakiramdam ni Berting eh. Pinagpahinga ko na muna. Ay, mabuti naman kung ganon. Minsan ay kailangan din talagang magpahinga. Ay, siya nga pala. Manghihingi sana ako ng papaya at talbos ng malunggay o di kaya naman ay talbos ng sili. Ay, sige, kumuha na lamang kayo sa likod ng bahay. At kung sakali namang wala kami dito, pwede kayong tumuloy at kumuha ng kailangan ninyo. Magpaalam na lang kayo sa puno. Agad namang nagpasalamat sina Belinda at Rolando matapos ay nagmadali ng umuwi. Samantala, sino yung tao sa labas? Ay, si paring Rolando at pambihira, may kasamang babae. Bago niya raw asawa. Mukhang napulot niya dun sa bagong bukas na bar dyan sa bayan. Ay, iniisip ko lang kung alam na kaya yan ni Jessa. Wala naman kasi siyang nabanggit sa atin. Alam mo naman ang batang yon, wala namang itinatago sa atin. Sana maging mabait ang Belinda na yun sa ating inaanak. Kasi kung hindi, ay nako. Mas gugustuhin ko na lamang na dito na lamang siya sa atin. Kung pwede nga lamang sana, mahal. Ay, wala eh. Hayaan mo na at magagabayan pa rin naman natin siya. Kinahapunan, pagsapit ng uwian,
Maagang natapos ang klase kaya agad nang umuwi sa bahay nila si Jessa. Tay, tatay, nandito na po ako. Hi, Jessa! Napakagandang bata naman pala ng anak mo, sweetheart. Bagay na bagay kami maging mag-ina. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? O anak, mabuti naman at umuwi ka kaagad. Ang tita Belinda mo, dito na siya titira sa atin. Yun po ba yung importante na gusto niyong sabihin sa akin? Oo, yun na nga. Magbihis ka na at magsaing. Initin mo na lamang yung tinola. Marami pa yun at yun na lamang ang hapunan natin ngayong gabi. Mauna ka nang kumain, ha? At sabay na lamang kami ng tiya mo. Matapos magbihis ni Jessa ay lumabas na muna siya para kunin ang ilang mga gamit ng kanyang nanay at inilagay sa kanyang kwarto. Nanay, miss na kita. Kahit may bago ng asawa si tatay, wala pa rin makakapantay sa'yo. Kayo lang po ang nanay ko. Mahal na mahal ko kayo, Nay. Kinabukasan, sweetheart, ikaw na ang bahala dito, ha? Yung iniwan ko na pera sa iyo ay pagkasyahin nyo sa 2 araw. Hindi muna ako uuwi para tipid sa pamasahet nang malaki-laki ang halaga na mayabot ko sa iyo pag uwi ko. Gisingin mo na lamang si Jessa at baka mapasarap ang tulog. Papasok yan sa eskwela. Sige, sweetheart, mag-iingat ka. Ako nang bahala mag-asikaso kay Jessa. 1,000 sa 2 araw? Tapos iisipin ko pa ang pagkain ng anak mo? Bahala siya mag-ulam ng asin. Bigas lang ang bibilhin ko at bibili ako ng lutong ulam para sa sarili ko. Hoy, Jessa, bumangon ka na dyan. Nakalis ng tatay mo. Ayaw ko ng pabagal-bagal sa bahay at matigas ang ulo, ha? Bumangon ka na dyan. Magwalis ka muna sa labas at maghugas ng mga pinggan bago ka pumasok sa eskwela. Pero po... Wala nang pero-pero, sumunod ka na lang. Hindi mo magugustuhan kapag nagalit ako. Gusto mo isumbong kita sa tatay mo? Babangon na po ako. Pasensya na po. Ay, kagabi nung nandito si tatay, para kang anghel. Ngayon para kang sinapian ng demonyo. Pasasaan ba't kapag nakita ni tatay na ganyan ang ugali mo, siguradong ikaw ang palalayasin niya. Napaka-arte, hindi naman maganda. Nagmamadaling sinunod ni Jessa ang lahat ng utos ni Belinda bago siya umalis ng bahay. Ay, ayos. Masunuri naman pala at mukhang natakot na sa akin. Makaligo na nga't makapaglamyerda na rin. Samantala, Pa, sabay na kami ni Carlo. Mag-ingat ka dito, ha? Huwag masyadong magpapagod at huwag kalimutang inumin yung mga gamot mo. I love you po, Tay. I love you, anak. Mahal, ingat sa biyahe, ha? Sige na, huwag niyo na akong alalahanin pa. Pagkaalis ng mag-ina ay agad namang nagwalis sa labas ng bahay si Berting. Habang nagwawalis at pakanta-kanta ay natanawan naman yon ni Belinda. Ay, yun palang kumpare ni Rolando na kinukwento niya sa akin. Gwapo, ha? Mapuntahan nga. Bakit pa ako maghanap sa malayo kung meron naman pala sa malapit? Bahagya niya pang inayos ang kanyang damit na hapit habang mahinhing naglalakad papunta kay Berting na noon ay abalang-abala sa kanyang pagwawalis. Magandang umaga. Ang sipag mo naman. Magandang umaga rin. Ako nga pala si Belinda. Ako yung kinakasama ni Rolando. Mag-isa kasi ako sa bahay, kaya lang medyo masama ang pakiramdam ko, kaya naisipan kong pumunta dito. Nandyan bang asawa mo, si Isabel? Oo, tama, si Isabel nga, hindi ba? Nagkita na kasi kami kahapon. Naikwento niyo nga sa akin. Wala ngayon yung asawa ko, pumasok sa trabaho. Yung anak ko naman, nasa eskwela na. Si Jessa din. Maaga ko nga siyang ipinagluto ng almusal, kaya siguro medyo nahihilo ko. Hindi kasi ako sanay, siguro naninibagong katawan ko. Ikaw, wala ka bang pasok ngayon? Wala eh. Pinagpapahinga muna ako ng doktor ko. Ano kasi? Okay ka lang? Halika, maupo ka muna. Teka, maghahanap lang ako ng
maanghang na pwedeng panghaplas dyan sa sikmura mo. Huwag na. Hindi naman yan ang kailangan ko, Berting. Uy, teka, anong ginagawa mo? Biglang nablangko ang kaisipan at hindi na rin napigilan ni Berting ang mapusok na mga halik ni Belinda. Nagulat na lamang ang babae nang bigla siyang itulak ng malakas ni Berting at nanginginig yon sa galit. Nang makita niya ang reaksyon ng mukha ng lalaki, ay kinabahan siya at napaatras. Huwag kang lalapit sa akin! Lumayo ka! Alis! Hala siya, kay gwapong lalaki may tililing naman. Totoo nga ang kwento sa akin kagabi ni Rolando. Ay, nakakainis naman. Naiiritang umalis si Belinda at tumuloy na lamang sa bayan. Samantalang nakatulala lamang si Berting sa isang sulok habang pailing-iling. Kung minsan ay hinahawakan nito ang kanyang ulo na parang gulong-gulo. Maya-maya ay tumayo yun nang marinig ang mga sitsit mula sa labas. Naglakad yun ng naglakad hanggang sa makarating sa may sentro. Nakiupo pa yun sa may mga nagiinuman. Pinatagay ng mga kalalakihan na noon ay nagkakatuwaan. Sa gitna ng halakhakan at kwentuhan, bigla na lamang yung sumigaw ng malakas at pinataob ang mesa. Gago ka! Tama na, pre. Mukhang wala yata sa tamang pag-iisip yan eh. Tama na, baka mapatay mo yan. Ayoko na. Huwag. Mabilis na tumayo si Berting at walang kasing bilis na tumakbo na animoy hinahabol. Bandang 4:00 ng hapon, papauwi na si Carlo nang makita niya ang kanyang ama na nasa labas ng gate ng paaralan. Patakbo siyang lumabas sa pag-aakala na sinadya siyang sunduin ng kanyang tatay Berting. Tatay! Bakit niyo po ako sinundo? Teka, bakit po parang amoy alak kayo? La, tay, may sugat kayo sa mukha. Ano po nangyari? Tay, naririnig niyo po ba ako? Tay, halika na. Huwag kang umiyak. Maririnig nila tayo. Huwag kang maingay. Nandyan na sila. Nandyan na. Sasaktan nila tayo. Tay, wala mananakit sa atin dito. Nandito na ako, tay. Huwag ka na matakot. Tatay mo yan? Hoy, tingnan niyo oh. Akala mo kung sino matalino sa klase. Baliw naman pala ang tatay. Sabay nagtawanan ang mga kaklase ni Carlo. Hindi baliw ang tatay ko. May sakit lang siya. Pinagbabato pa ng mga bata ang mag-ama. Sakto naman napapalabas na rin ng gate ng paaralan si Jessa. Hoy, nag-aaral kayo pero ang sasama ng mga ugali nyo, ha? Gusto nyo makakita ng baliw? Sige, akong harapin nyo. Dahil pumapatol ako sa mga batang bastos sa mga ugali. Ano, ha? Halina kayo! Takbo na! Magtago na tayo. Nandyan na sila. Sasaktan nila ako. Ano pa nangyari? Anong nangyayari kay Ninong? Hindi ko nga alam kung ano nangyayari sa kanya, ate. Paano natin siya iuuwi? Tulungan mo ako, Ate Jessa. May sugat si tatay at mga pasa. Kailangan natin siyang gamutin. Huwag ka nang umiyak. Dito lang muna kayo. Tatawag ako ng tricycle. Mula sa di kalayuan, nakakuha naman ng masasakyan pauwi si Jessa. Tinulungan sila ng driver na maalalayan si Berting na makasakay sa loob ng tricycle. Patuloy pa rin sa pagsasalita yon. Malamig ang kamay, tumutulo ang pawis sa muka at mababakas ang takot. Iniabot ni Carlo ang pamasahe sa tricycle driver. Sabay bumaba at nagmamadali namang umalalay sa pagbaba ng mag-ama si Jessa. Agad namang napatakbo si Isabel nang makita ang kanyang mag-ama na punong-puno ng pag-aalala. Kanina pa ako nag-aalala. Ano nangyari? Bakit may mga sugat ka? Berting naman, bakit ka umalis ng bahay? Saan ka ba nanggaling? Saan niyo siya nakita, ha? Ninang, nakita na lang po siya ni Carlo sa labas ng eskwelahan. Babalik po ako, Ninang. Uuwi lang muna po ako para magbihes.
Bitiwan mo ako. Ayaw ko sa'yo. Nagmamadali yung pumunta sa bahay at pumasok sa kanilang kwarto. Diyos ko, ano ba naman at bakit kailangan pagdaanan to ng asawa ko? Nakikiusap po ako, huwag niyo namang hayaan na tuluyan na siya mawala sa katinuan. Hindi ko po alam kung ano ang gagawin ko. Nay, pwede po bang dito na muna ako sa bahay? Ayaw ko pong pumasok. Sigurado pong tutuksuhin na naman nila ako bukas. Nanay, gagaling pa po ba si tatay? Halika dito anak. Kahit ano pang sabihin nila, huwag mo na lamang silang pansinin. Huwag kang panghinaan ng loob. Tayo ang magiging lakas ng tatay mo ngayon. Kailangan niya tayo. Hindi tayo maaaring sumuko. Gagaling pa siya. Magtiwala lang tayo, tutulungan natin siyang gumaling, ha? Mas mabuti po siguro kung babantayan ko na lang muna siya, Nay. Hindi naman po pwede na kayong tumigil sa trabaho para magbantay sa kanya. Pwede naman po akong bumalik sa pag-aaral sa susunod na taon. Ang importante po sa ngayon, mabantayan at gumaling si tatay. Baka po sa susunod na umalis siya, masaktan ulit siya. Ayaw ko po nakikitang nasasaktan at nahihirapan si tatay. Halika nga dito, payakap si nanay. Halika na, gamutin muna natin ang sugat ng tatay mo. Kailangan niya rin makainom ng gamot. Agad silang tumungo sa kwarto kung saan umiiyak at nagsusumiksik pa rin sa isang sulok si Berting. Nandiyan na. Papatayin nila ako. Mahal, huwag kang matakot. Ako to. Asawa mo ko, di ba? Kailangan nating gamutin ang mga sugat mo. Shh! Huwag ka nang umiyak. Nagawa namang pakalmahin ni Isabel ang kanyang asawa pagkatapos ay pinainom niya yon ng gamot. Samantala, Oh, nandito ka na pala. Bakit ngayon ka lang? At saan ka pupunta, ha? Kila Ninang po, kukumustahin ko lang po si Ninong. Ano po kasi At sino nagsabi sa'yo na pwede kang pumunta doon, ha? Magsaing ka na. Magprito ka ng tuyo kung gusto mong may ulamin ka. Tuyo po, hindi po ba nag-iwan ng pera si tatay? Malamang wala. Tsaka, mamamatay ka ba kung mag-uulam ka ng tuyo? Magsaing ka na. Tapos labhan mo tong mga sapi ng kama at kumot. Nangangati ang balat ko. Ayusin mo paglalaba, ha? Huwag mong titipirin sa sabon kung hindi malilintikan ka sa'kin. Sandali lang ho. Pwede po bang bukas na lang? Pagod na po kasi ang paa ko sa... Nagrereklamo ka. Sa susunod, kapag inutusan kita, sundin mo na lang para hindi ka nasasaktan. Naintindihan mo? Aray ko po, bitiwan niya po ako. Ano po ba? Aray, sabing bitiwan niya po ako. Lintik ka? Kinagat mo pa ako? Nasugatan ako dun, mapapatay kita. Sa susunod, hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. At subukan mo lang magsumbong sa tatay mo. Dudukutin ko yung dila mo at sisiguruhin ko na palalayasin ka ng tatay mo rito. Buisit! Labhan mo yan. At dahil binwisit mo ako, hindi ka kakain ngayong gabi. Nanay! Tatay! samantala, bandang 11:00 na ng gabi, hindi pa rin dalawin ng antok si Berting. Panay ang tapik sa kanyang muka at braso na animoy kinakagat ng lamok. Hindi ka ba makatulog? May nararamdaman ka ba? Gusto mo yakapin kita para makatulog ka ng mahimbing? Tinitigan lamang noon ang muka ni Isabel, sabay tumalikod at nagpanggap na tulog na tulog. Napabuntong hininga na lamang at di maiwasang tumulo ang luha ng babae dahil sa inaasal ng kanyang asawa. Samantala, pagkatapos maglaban ni Jessa at maisampay ang makakapal na kumot ay dumiretso na siya sa kusina. Kumakain ng tinapay at nagkakape si Belinda. Mababakas sa mukha ni Jessa ang labis na pagkagutom.
Hindi rin kasi siya kumain ng tanghalian dahil pilit niyang pinagkakasya ang pera na ibinigay sa kanya ng kanyang tatay Rolando. Ano bang tinitingin-tingin mo dyan? Nagugutom ka? Matulog ka na. Sa susunod kasi huwag mong pinapainit ang ulo ko. Ang sama-sama mo. Mabulunan ka sana. Jessa, ikuha mo ako ng... Matutulog na ho ako. Lintik talaga. Muntik na ako mamatay, hindi man lamang... Ay! 5:00 ng umaga, maagang gumayak si Jessa. Siniguro niyang makakaalis na siya bago pa man magising ang kanyang madrasta. Patakbo siyang pumunta sa bahay ng kanyang ninang Sabel. Naghahanda na rin yon ng almusal at baon niya sa trabaho. Sa may pintuan sa kusina dumaan ang dalaga at agad na yumapos sa kanyang ninang. Anong nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Ninang, pwede niyo po ba akong bigyan ng pagkain? Kahit kanin lang po o di kaya kape? Gutom na po ako. Teka, eto, kumain ka. Ubusin mo yan. Bakit? Hindi ka ba kumain kagabi? Wala ba dyan ang tatay mo? Si Belinda, hindi ba siya nagluto ng pagkain? Teka, ano yung pasaba yan? Sino may gawa niyan? Ninang! Sa halip na magsalita, ay mahigpit na yakap na lamang at hagulgol ang itinugon sa kanya ng dalaginding. Hindi niya malaman kung anong dapat gawin nung mga oras na yon. Masyadong malaki na ang dinadala niyang problema dahil sa sakit ni Berting na schizophrenia. Ngunit ang makita sa ganoong kalagayan ang inaanak nilang si Jessa ay lalong parang dinurog ang kanyang puso. Anak, Jessa, ganito na lang. Habang wala pa ang tatay mo, dito ka muna sa amin. Pag uwi niya, sabihin mo sa kanya ang totoo. Naiintindihan mo? Eto ang pera. Idagdag mo yan sa baon mo. Ay, siya nga pala. Napagdesisyonan namin na hihinto muna sa pag-aaral ang kinakapatid mo. Kailangan mabantayan na maayos ang ninong mo at kailangan masiguro na naiinom niya sa tamang oras ang mga gamot niya. Isa pa, mahirap na. Baka kung saan pa siya pumunta kapag magulo ang isip niya. Hay, paano? Ubusin mo na yan. Maliligo lamang ako at sabay na tayong umalis, ha? Magtimpla ka ng gatas mo. Tulog na tulog pa si Carlo. Tumango na lamang si Jessa bilang tugon sa kanyang ninang Sabel at nagpatuloy sa kanyang pagkain. Matapos kumain ay hinugasan niya ang kanyang pinagkainan at pinaglutuan ng kanyang ninang. Nako, hinugasan mo pa talaga. Baka mamaya mabasa ang uniform mo. Nang makagayak na si Sabel ay agad na rin silang umalis. Paulit-ulit muna yung nagbilin sa kanyang anak na si Carlo at sa kanyang asawa. Bago sumakay ng tricycle si Sabel ay mahigpit muna niyang niyakap ang kanyang inaanak na si Jessa. Ninang, salamat po. Salamat po sa tulong at pagmamahal niyo sa akin ni Ninong, pati na rin po ni Carlo. Mula po nung nawala si nanay, kayo na po ang gumabay at nag-alaga sa akin. Mag-iingat po kayo. Bye-bye, Ninang. Ay nako, ang bata talagang ito. Mag-iingat ka rin. Pagsapit ng hapon, kararating lamang ni Belinda galing sa sentro ng sakto namang dating ni Rolando. Sweetheart, akala ko bukas ka pa uuwi. Kumusta? Bukas pa nga sana, kaya lamang ay miss na miss ko na ang sweetheart ko. Kumusta pala si Jessa? Maayos naman. Ang totoo, masyado na akong napapalapit dyan sa anak mo. Bukod sa maganda na, mabait at masipag pa. Habang nag-uusap ang dalawa, ay bigla namang dumating si Edwin. May dala-dala yung mga alak at pulutan. Tao po! Tao po! Belinda! Patay? Ano bang sasabihin ko? Alam ko na. Ay, Edwin, tuloy ka. Sakto, nandito ang asawa ko. Sweetheart, si Edwin nga pala, pinsan ko. Oo nga, pinsan ko. Eto, may dala ko.
Nakwento niya kasi sa akin na mahilig ka raw uminom. Nagdala na rin ako ng pulutan. Naku, mukhang mapapalaban ako sa inuman ngayong gabi ah. Ay siya, sige, tuloy ka. Magbibihis lamang ako at simulan na natin ang kasiyahan. Sinundan naman ni Belinda si Rolando sa kwarto habang naiirita na nakaupo sa sala si Edwin. Lintik, akala ko naman wala ang matandang yan. Pambihira naman talaga, oo. Ay, di bale. Makakadiskarte rin ako kapag nalasing to si tanda. Samantala, habang nagbibihis si Rolando, ay bigla namang nagparinig si Belinda. Sweetheart, may utang ka sa akin. Kulang yung... Ay, oo nga pala. Eto, sweetheart, umutang muna ako sa katrabaho ko. Ay, 3,000 yan. Salamat, sweetheart. Sandali lang ha. Magsasaing lang muna ako at siguradong papauwi na rin si Jessa. Sa wakas, may pagsugal na ulit ako bukas. Matapos magbihis ni Rolando, nag-umpisa na silang tumagay ni Edwin. Paniwalang paniwala naman ang matanda sa kwento ng lalaki at sa pagiging magpinsan ng dalawa. Nang dumating si Jessa ay mahigpit naman siyang yumakap sa kanyang ama. Magsasalita pa lamang ang dalaga nang bigla yung pinandilatan ni Belinda at tinawag papunta sa kusina. Ano? Magsusumbong ka? Kumain ka na dito. At yung bibig mo, itikom mo yan kung ayaw mong paduguin ko at dukutin yung tila mo. Bakit parang... Nagkukwentuhan lang kami ni Jessa. Kinukumusta ka lang kung ano mga ganap niya sa school. Siya, mukhang magkasundo nga kayo. Kumain ka na rin, sweetheart. Sumabay ka na kay Jessa. Maya-maya na, sweetheart. Ikaw ang gusto kong kasabay. Kumain ka na marami, Jessa. Hetong tubig. Uminom ka. Diyan ka lang muna, ha? Tutupin ko yung mga kumot na nilabhan ko. Napakasinungaling mo. Balang araw malalaman din ni tatay ang totoo. Nay, ayoko na po dito. Yung paglalasing ni tatay matitiis ko pero ang babaeng yan, ayoko po, Nay. Samantala, masaya namang naghahapunan ang mag-anak ni Isabel. Maayos at maaliwalas ang mukha ni Berting at paisa-isa rin yung sumasagot sa kanilang usapan na labis namang ikinatuwa ng mag-inang Isabel at Carlo. Hanggang sa napag-usapan nila si Jessa. Anak, nakita mo bang Tio Rolando mo? Opo, narinig ko nga pong humahalakhak kanina. Mukha pong may kainuman na naman. Bakit po, Nay? Ang ate Jessa mo kasi may pasa sa mukha at braso. Namumugto yung mata kaninang umaga at gutom na gutom. Hindi daw pinakain na maldita niya madrasta. Akalain mo nung kausap tayo, akala mo kung sinong anghel. Demonyita naman pala. Ay, nag-aalala tuloy ako para sa kanya. Sabi ko nga kapag wala ang tatay niya, ay dumito na lang muna siya at baka kung ano pa magawa sa kanya ng babaeng yan. Kawawa naman si ate. Dapat magsumbong siya kay Tio Rolando para hindi na siya saktan ulit at mapalayas ng babaeng yun. Babae? Wag. Ayoko. Wag mo akong hahawakan. Umalis ka na. Mahal, saan ka pupunta? Bakit? Hindi ka pa tapos kumain, oh? Ano na naman na nangyari doon? Ay, akala ko pa naman ay okay na siya. Hindi mawari ni Isabel kung bakit bigla na lamang ganoon ang naging reaksyon ng kanyang asawa nang marinig ang pinag-uusapan nila. Ilang minuto bago muling napakalma, napakain at napainom ng gamot si Berting. Agad na rin silang tumungo sa kani-kanilang silid-tulugan matapos maisara ang mga pinto ng kanilang bahay. Bandang 2:00 ng madaling araw, bumangon si Jessa para umihi. Bahagya pa siyang nakapikit. Humihikab habang naglalakad. Bigla na lamang siyang tumigil sa paghakbang sabay tinakpan ang kanyang bibig nang may marinig na ungol at halinghing sa kanilang banyo. Natitiyak niya kung kaninong boses yun. Nanginginig ang kanyang buong katawan sa galit nang binuksan ang pinto
At doon ay nakita niya ang kababuyang ginagawa nina Edwin at Belinda. Sobra ka na! Ang bababoy niyo! Sisigaw pa sana yon nang biglang binusalan ng damit ang bibig ng dalaga, sabay sinakal ni Belinda. Ipapahamak mo pa talaga akong lintik ka? Ikaw ang sisira sa lahat ng plano ko. Dahil wala ka namang kwenta, halika dito! Belinda, pakiusapan na lang natin siya. Huwag mo na saktan. Gusto mo ba makulong? Kung makukulong ako, isasama kita. Huwag ka nang kumontra. Kailangan natin mapatahimik to dahil kung hindi, pareho tayong malilintikan. Kinaladkad habang sinasakal ni Belinda ang dalaga, buong lakas at namumula namang tinatanggal ni Jessa ang braso sa kanyang leeg dahil unti-unti na siyang nahihirapang huminga. Kumuha ng isang tinidor mula sa lababo at itinutok niya yon sa leeg ng dalaga, sabay walang pakundangang sinaksak ng paulit-ulit sa labas ng kusina. Kinuha ni Belinda ang napakakapal na plastik na binili niya sa bayan para paglagyan ng mga basura. Tinulungan siya ni Edwin at isinilid doon si Jessa. Belinda, ayoko makulong. Anong gagawin natin dito? Hindi tayo makukulong kung tutulungan mo ako. Hilahin mo yan at sumunod ka sa akin. Bilis! Bit-bit ang isang bareta at pala para maghukay ng lupa. Tumungo sila malapit sa likod bahay ni Nasabel at Berting, at doon nila inilibing ang katawan ni Jessa. Pagkatapos ay nilinis nila ang kusina para masigurong walang maiiwan na bakas ng krimen na kanilang kinasasangkutan. Ikinalma ang kanilang mga sarili at umaktong walang nangyari. Humiga sa pahabang upuan si Edwin at si Belinda naman ay tumabi sa higaan nila ni Rolando. Lasing na lasing at humihilik pa ang matandang lalaki. Wala man lamang kaalam-alam sa sinapit ng kanyang nag-iisang anak na si Jessa. Hindi naman makatulog si Belinda at iniisip kung ano ang dapat niyang gawin upang masigurong hindi malalaman ni Rolando ang katotohanan. Kinaumagahan. Sweetheart, medyo masama ang pakiramdam ko. Hindi ko kayang pumasok sa trabaho. Ay, ang sakit din ng ulo ko. Siya, bumangon ka na't magkape. Sasaglit lamang ako sa tindahan at bibili ng gamot mo, okay? Kaya mo na bang bumangon? Nang lumabas sa sala ang dalawa, ay agad na ring nagpaalam si Edwin. Nagpasalamat pa si Rolando sa lalaki at niyayaya niya pa sanang magkape, ngunit hindi na nagpapigil yon. Jessa, anak, hindi ka ba papasok? Bumangon ka na dyan. Baka nakaalis na, sweetheart. Sigurado dinaanan na naman ang kinakapatid niya. Alam mo, sinasabihan ko nga yun na huwag masyado nagpupunta doon eh. Kasi kahapon dumaan ako sa may kanila. Alam mo, nakakatakot tumingin yung kumpare mo, parang may sapi at may hawak pating kutsilyo. Napatakbo nga ako eh. Mahirap na, baka bigla na lang akong habulin ng saksak. Ay, may katigasan din kasi ang ulo ng anak ko eh. Pasensya ka na ha. Ay, mukhang lumalala ang kondisyon ni Berting. Nasa lahi nila ang sakit na yan. Yung tatay niya at maging yung panganay niyang kapatid ay ganyan din ang nangyari. Pero mabait naman yan. Oo, mukha naman. Pero kung wala sa katinuan, posibleng makapatay kapag may sakit sa pag-iisip, hindi ba? Ay, nakakatakot, sweetheart. Kaya ikaw, dito ka lamang pumirmi sa bahay, ha, sweetheart? Opo, pero ngayon, lalabas lang ako saglit at bibili ako ng gamot sa tindahan, ha? Nung mga sandaling yon, umiihi sa labas ng bahay si Berting. Nang matanawan niya si Belinda, ay agad na dinampot noon ang isang kahoy at hinabol pabalik sa bahay ang babae. Sigaw ng sigaw si Belinda at humihingi ng saklolo. Walang kasing bilis na tumakbo palabas ang mag-inang Sabel at Carlo na labis na nag-aalala nung mga sandaling yon. Rolando, tulong! Sasaktan niya ako! Alis ka!
Malandi ka! Huwag ka lalapit sa akin! Mahal, ano ba nangyayari sa'yo? Halika na! Umuwi na tayo. Akin na yan. Masamang manakit, hindi ba? Kumalma ka, nandito na kami ng anak mo, oh. Ayoko. Ayoko sa kanya. Ayaw. Pasensya ka na kung muntik ka nang masaktan ng asawa ko. Pasensya? Muntik na ako mapatay ng asawa mo tapos sasabihin mo pasensya lang? Alam mo dapat yan sa asawa mo, nakakulong at baka makadisgrasya pa yan. Utak mamamatay tao ata yan eh. Maghinay-hinay ka naman sa sinasabi mo. Oo, may sakit ang asawa ko, pero hindi siya mamamatay tao. Kung makapagsalita ka, akala mo napakabuti mo. Naiintindihan ko kung bakit nagagalit sa iyong asawa ko. Siguro dahil alam niya at naiintindihan niya kung anong klaseng tao ka. Plastic ka at sinungaling. Akala mo ba hindi namin alam na sinaktan mo si Jessa? Hoy, pwede ba huwag kang gumagawa ng kwento? Ano ba nangyayari? Bakit kayo nagbubulyawan? Ito kasing asawa ng baliw na to, baliw din. Pinagbibintangan ba naman ako na sinasaktan ko si Jessa? Sa tingin mo, sweetheart, nakita mo naman kung... Umuwi na kayo, Mare. Mahal ni Belinda ang anak ko. Yang asawa mo na lang ang asikasuhin mo. Dahil kapag nasaktan niya ng anak ko at ang sweetheart ko, ay magkakasubukan tayo. Sana lamang ay hindi ka tuklawin ng katotohanan, pare. Halika na, anak. Hindi na nakapasok ng araw na yon si Isabel dahil sa nangyari. Gulong-gulo pa rin ang isip niya at kumukulo ang dugo dala ng matinding galit. Alam mo, anak, kapag hindi ako nakapagtimpi, patitikimin ko siya ng barang. Ang sarap turuan ng leksyon. Napakasinungaling. Wag na po, Nay. Hindi po ba sabi niyo masama yun? Masama, dahil kailangan kong yakapin ang itim na kapangyarihan. Pero kung gagamitin ko laban sa mga taong saksakan ng kasinungalingan at para maituwid ang dila niya, susubukan ko ulit yun. Hindi ba? Isa pa hindi ko hayaan na masaktan niya ulit ang ate Jessa mo. Ay, nanggigigil talaga ako, anak. Mabait ako pero sinusubok niya yata talaga ang pasensya ko. Huwag na po kayong magalit, Nay. Hayaan na lang po natin yun. Hindi naman po siya habang buhay na makakapagpanggap na mabait eh. Ay, napakabait mo talaga. At napakaswerte naman namin sa aming anak. Bandang 6:00 ng gabi, hindi maintindihan ni Rolando kung bakit mabigat ang kanyang katawan at sa maghapon ay wala siyang ibang naiisip kundi ang kanyang anak na si Jessa. Anong oras na wala pa rin siya. Maagang umuuwi yon at bibihira namang... Kumalma ka nga. Uuwi din yun, sweetheart. Kapag 8:00 na wala pa rin, ay tsaka tayo magpanik. Ikaw naman may sakit ka na nga, masyado ka pang nagpapadala dyan sa nervyos mo. Abay, syempre. Nag-iisa lamang ang anak ko at hindi ko kayang may mangyaring masama sa kanya. Mumultuhin ako ng nanay nun kapag pinabayaan ko yun. Noong gabing yun, agad nang kumilos si Rolando papunta sa barangay upang ipaalam na nawawala ang kanyang anak na si Jessa. Matapos ang 24 oras ay nagsimula na ring maghanap ang mga pulis. Maliban po sa eskwelahan, saan pa po ba siya madalas pumupunta? Alam ko na. Hindi pa palagi siyang pumupunta kina Berting at Sabel? Ay, Diyos ko, hindi kaya may ginawa masama ang baliw na yun kay Jessa? Di ba, kung ako nga muntik niya nang masaktan kahapon eh. Mamang pulis, tulungan niyo kami maghanap kung nasaan si Jessa. Napakabait pa namang bata nun. Isang umaga, nagulat na lamang ang mag-anak ni Isabel nang magsidatingan ang mga pulis upang mag-imbestiga kasama sina Rolando at Belinda. Sa kasamaang palad ay agad namang natunton ng mga otoridad ang bangkay na nakabaon sa likod na bahagi ng kanilang bahay, na labis namang ikinagulat ng mag-anak. Pare, maawa ka naman sa asawa ko. Alam mong hindi siya mamamatay tao. Mahal namin si Jessa na parang tunay na naming anak. Belinda, kung may kinalaman ka sa lahat ng ito, pakiusap, huwag mong gamitin ang kalagayan ng asawa ko.
Huwag na kayo magsinungaling. Mamamatay tao yung asawa mo. Dapat sa kanya makulong doon kasama ng mga kriminal na katulad niya. Pasensya na ho, misis, pero base sa statement nila at ang bangkay na nakuha namin sa likod ng bahay nyo, sapat ng ebidensya yan para hulihin ang asawa nyo. Huwag po. Huwag niyo pong ikukulong ang tatay ko. Tatay! Hulihin nyo at pasakitan nyo ang hayop na yan. Huwag. Huwag niyo akong ikukulong. Wala akong kasalanan. Siguraduhin niyo na hindi masasaktan ang asawa ko dahil yung balikong batas na ipinaglalaban niyo ay tatapatan ko ng parusa na higit pa sa buhay sa loob na malaimpyernong rehas. Lalong-lalo ka na, Belinda. Pagbabayaran mo to. Sinungaling ka. Walang sino man ang maniniwala sa'yo. Samantala, hindi naman mapakali si Edwin habang tinititigan ang isang supot na kulay itim kung saan nakalagay ang tinidor na ginamit ni Belinda para tuluyan si Jessa. Saan ko ibabaon ang lintik na to? Ay, ano ba tong problemang pinasok ko? Visit, ang sakit sa ulo. Pambira naman kasi itong si Belinda eh. 8:00 ng gabi. Nakatulog na si Carlo sa kakaiyak dahil sa labis na pag-aalala sa kanyang tatay Berting. Labis din silang nagdadalamhati sa pagkamatay ni Jessa sa hindi malamang dahilan. Bumangon sa higaan si Isabel at pinahid ang luha sa pisngi ng kanyang anak na lalaki at hinagkan yon ng marahan. Huwag kang mag-alala, anak. Gagawin kong lahat para lumabas ang katotohanan. Mapapawalang sala ang tatay mo. Sisiguruhin ko yon. Walang makapaghihiwalay sa atin. Hindi ang mga walang pusong taong tulad nila. Kailangan ko maging matatag para sa pamilya ko. Kailangan ko mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng inaanak ko. Jessa. Bumangon si Isabel sa kanyang higaan at binuksan ang kanyang aparador. Doon ay may kulay itim na sisidlan na hugis kwadrado. Binitbit niya yon at tumungo sa isang kwarto kung saan nakatambak ang kanilang mga lumang gamit. Binuksan niya ang itim na kahon at kinuha ang isang puting tela na may mga nakasulat na puti at pulang mga Latin na salita. Inilabas niya rin ang isang may katamtamang laki ng aklat kung saan ang bawat pahina ay nagtataglay ng mga orasyon na ginagamit sa ritual ng pambabarang. Mahirap maging mabuting tao sa lahat ng oras. Kung sino pa ang taong may mabuting puso at hangarin, ay siya pang naaabuso. Maraming taong pinagkaitan ng hangarin, pero sa pagkakataong ito, hindi ako makakapayag na magsakripisyo si Berting dahil sa mga walang konsensyang tao. Ngayon, sisiguruhin ko na lalabas ang katotohanan at magbabayad ang totoong may sala. Pero bago yon, ako muna magpaparusa sa inyo. Mga hayop, isinusumpa ko sa ngalan ng itim na kapangyarihan. Magdurusa kayo. Isinusumpa ko. Isa-isang sinindihan ni Isabel ang kandila at taimtim na binibigkas ang mga salitang nakapaloob sa isang pahina. Sinimulan niyang aralin yon noong siya ay 13 taon pa lamang sa tulong ng kanyang lola na isang mabagsik na mambabarang na tubo sa probinsya ng Siquijor. Nang magkapamilya ay itinigil niya yon, lalo na nang mapagdesisyonan nilang umuwi sa Samar sa probinsya ng kanyang asawa na si Berting. Katulad ng init ng apoy sa kandilang ito, mas mangingibabaw ang katotohanan at takot sa puso ng taong may kinalaman sa pagkamatay ng aking inaanak. Hindi siya patutulugin ang kanyang konsensya. At bago sumapit ang umaga, ang takot ang magtutulak sa bibig ng taong totoong may alam at nagkasala na ihayag ang katotohanan.
Mga alagad kong insekto, katulad ng isang tao na punong-puno ng galit at paghihiganti, maging malinaw sana sa inyo ang misyon natin ngayong gabi. Matagal na pinagmasdan ni Isabel ang mga nakahilerang bagay na nais niyang gamitin upang saktan at takutin ang biktima niya sa gabing yun. Bigla na lamang gumalaw ang tinidor na nagpapahiwatig na may kinalaman yon sa pamamaraan ng pagpatay sa kanyang inaanak na si Jessa. Tinidor? Pinatay si Jessa gamit ang bagay na ito. Ngayon, sisiguruhin ko na ito rin ang magiging susi para mabuksan ang mata at ang bibig mo na sabihin ang totoo. Gumising ka! Gumising ka! Samantala, nakanganga, humihilik at tumutulo pa ang laway ni Edwin na noon ay nasa kasarapan ng kanyang tulog. Anin? Ang sama ng lasa. Putya naman oh. May pakpak. Ipis. Bumangon siya at nagmamadaling binuksan ang ilaw sa kanyang kwarto. Mula sa isang maliit na butas sa kisame ay naglabasan ang mga naglalakihang ipis. Nagtayuan ang kanyang mga balahibo at nanlaki ang kanyang mga mata dahil hindi niya maunawaan kung saan nanggagaling ang napakaraming ipis na yon. Hanggang sa napatakip na lamang siya ng kumot at nagsisigaw dahil sa takot. Maya-maya, naramdaman niya na may malamig na kamay na lumapat sa may gawing paa niya at dahan-dahang hinihila ang kanyang kumot. Edwin, huwag kang matakot. Kasing tumirin naman ng pagkatao mo ang mga ipis na yon. Pero wala na sila oh. Tingnan mo ko. Nanginginig ka na agad sa takot, wala pa nga akong ginagawa sa'yo. Ang lakas naman ng loob mo na ibaon ako sa lupa, pero ipis lang, natakot ka na. Anong gagawin mo sa akin? Maawa ka. Maawa? Bakit? Naawa ka pa sa akin? Hindi kita titigilan hanggat hindi ka nagsasabi ng totoo. Isasama kita sa ilalim ng lupa. Nakikita mo bang tinidor na ito? Naaalala mo ba kung paano nito kinitil ang buhay ko? Naaalala mo ba, Edwin? Wag. Uunahin kong dukutin ang mga mata mo. Katulad nito. Aray ko! Maawa ka! Maawa? Tinatanong nga kita. Naawa ka ba sa akin noon? Hindi ba tinulungan mo pa ang demonyang madrasta ko? Wala kang karapatang magreklamo sa sakit na nararamdaman mo ngayon. Ngumanga ka. Nga. Dapat sa ngipin at dila mo ay tanggalin gamit ang tinidor na ito. Tama na! Magsasalita na ako! Nagmamadali siyang magbihis at kinuha ang itinagong bagay na makapagpapatunay kung sino ang siyang may kagagawan ng lahat. Tumungo siya sa presinto at doon ay iniabot ang hawak niyang ebidensya at inilahad ang buong pangyayari. Hindi ko po sinasadya yun, sir. Natakot lamang po ako. Kaya tinulungan ko na lang si Belinda. Siya po ang sumaksak at pumatay kay Jessa. Agad namang kumilos ang mga otoridad upang mapatunayan na nagsasabi nga ng totoo si Edwin. Samantala, Tay, tulong! Tulungan mo ako, Tay! Patayin mo si Belinda! Patayin mo siya!
ko, tayo. Siya ang may kagagawan nito. Kasama po ang Edwin na yun. Anak, sandali! Saan ka pupunta? Jessa! Ang anak ko. Sweetheart, iniimbestigahan pa ang katawan niya. Huwag ka mag-alala at mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng anak mo. Hustisya? Ikaw ang pumatay sa anak ko. Aminin mo, ikaw nga ba? Sweetheart, nababaliw ka na rin ba? Hindi totoo yan. Mahal kita kaya mahal ko rin ang anak mo. Sweetheart naman. Sana nga, Belinda. Dahil pinagkatiwalaan kita. Hindi ko alam kung ano magagawa ko sa'yo kapag nalaman ko na pinapaikot mo lamang ako. Baka mapatay rin kita. Mapapatay kita, sinasabi ko sa'yo. Nahihirapan akong huminga. Belinda! Rolando, gumising ka! Ang sakit ng sampal mo, lintik ka. Patay na ba to? Ayos, ngayon wala ng anak mo, edi akin na tong pamamahay mo. Ang mahalaga, walang makakaalam sa kung anong totoong nangyari. Isang araw lamang ang lumipas, ipinalibing niya na si Mang Rolando at masayang nagbibilang ng abuloy ang babae. Marami ang nakiramay at tumulong na awang-awa naman at ang iba ay humanga pa sa pagmamalasakit niya sa mag-ama. Ilang sandali lamang ay narinig niya ang mga yabag at pagkatok sa pintuan. Nagmamadaling lumabas at pagbukas ay agad siyang pinusasan ng mga kapulisan. Isang pamilyar na muka ang naroroon. Nanlilisik at nakakuyom ang kamay ni Isabel at di nag-atubiling magpakawala ng kaliwat kanang suntok sa muka ng sinungaling na si Belinda. Pakawalan niyo ako. Ano ba tinuhuli niyo ako, ha? Ano bang kasalanan ko? Ikaw na hayop ka? Bakit mo ako sinuntok? Papatayin kita! Ngayong lumabas na ang katotohanan, tingnan lang natin kung hindi ka mabulok sa kulungan. Hindi nga pala. Dahil masyado ng maraming masama sa mundo. Kaya sa tingin ko, kailangan ng magbawas ng mga taong katulad mo. Salot! Mamamatay tao! Mrs., tama na po. Kami na po ang bahala sa kanya. Siguraduhin niyong hindi makakatakas yan. Mahirap na. Mukhang magaling pa naman magpalusot. Matakasan lamang ang kasalanan. Nang gabi ring yun, nakalabas na ng kulungan si Berting. Mahigpit na niyakap ang kanyang mag-ina, bagamat nababakas pa rin sa mukha nito ang takot at pagkabahala. Tatay! Ayoko dito. Ayoko. Uuwi na tayo, mahal. Huwag ka na matakot. Wala kang kasalanan. Mula ngayon, wala nang maaaring manakit sa'yo. Gagawin kong lahat para protektahan ang pamilya natin. Gagaling ka pa. Mahal na mahal ka namin ng anak mo. Mahal na mahal. Kinaumagahan, nanumbalik na ang sigla ng mag-ina. Pinili munang tumigil sa trabaho ni Isabel upang matiyak na mas mapapadali ang paggaling ni Berting. Batid niya na mas kailangan siya ng kanyang asawa. Para may pambili ng gamot ay sinubukan niyang mangutang ng malaking halaga sa isa sa malalapit niyang kaibigan. Marami ring nag-abot ng tulong na kamag-anak nila mula sa ibang lugar. Nang muling sumapit ang gabi, habang mahimbing nang natutulog sina Berting at Kaloy, ay tinungo ni Isabel ang kwarto upang muling isagawa ang pambabarang. Sa gabing iyon ay gusto niyang pahirapan, turuan ng leksyon at wakasan ang kasamaan ni Belinda. Katapusan na hindi mo inaasahan. Pasakit at pusong walang kapayapaan. Sisiguruhin ko na hindi aabutin ng liwanag ang iyong buhay. Katulad ng higad, makatimanay mabilis rin naman durugin at patalsikin sa isang pitik lamang.
Ano kayang nararamdaman mo ngayon? Akala mo siguro magagamit mo ang lalaking yon para habang buhay na maitago ang kasalanan mo. Isa kang baliw. Samantala, Anong ginagawa mo dito, ha? Pagkatapos mo ako ipahamak, may gana ka pa magpakita sa akin? Dapat inilibing na lang kita kasamang babaeng yon. Kailangan natin magbayad sa kasalanan natin. Kung hindi, papatayin niya tayo. Babarangin niya tayo. Galit siya, galit na galit. Magbago ka na. Humingi ka ng tawad dahil kapag hindi, ikaw ang isusunod niya, Belinda. Gago? Nababaliw ka na rin. Ikulong niyo nga rin yan, buwiset. Napakabobo mo. Dahil sa'yo mabubulok tayo sa pesteng kulungan na to. abat, tarantadong babae ito ah. Kabago-bago pero kung umasta, akala mo kung sino matapang. Tanggal ang angas nito sa akin mamaya, kita mo. Dapat masindak at makatikim yan, boss. Ano nga ulit ang pangalan mo? Bakit ka ba nagtatanong? Pwede ba? Huwag niyo akong kinakausap dahil mainit ang ulo ko. Lumayo-layo kayo sa akin, ang papanghi niyo. Ang angas ah. San mo binili ang tapang mo, ha? Pwede ba mahiram? Ha? Mapanghi daw tayo? Teka, iabot mo nga sa akin yung Erinola. Yan, sakto, 1 linggo pa lang naman nata to eh. Kadiri, anong gagawin niyo sa akin, ha? Huwag ka matakot. Bibinyagan ka lang naman namin eh. At saka, kailangan malinisan yung bibig mong punong-puno ng kayabangan. Hawakan niyo na maigi. Boss, sige na. Mapanghi ba? Sino sa atin ngayon ang mapanghi? Ha? Sino? Maawa kayo sa akin. Sa susunod ilugar mo yung tapang mo. Wala pa yan, patikim pa lang yan. Mamaya ulit. O, kayo dyan, basahin nga. Napagod ako dito sa mapanghing to eh. Samantala, Siguradong hindi ka tatagal kasama ang mga taong halangti ng kaluluwa na katulad mo. Tiyak na katulad ng inaanak ko na pinatay mo ng walang kalaban-laban. Pagtutulungan ka rin nila at sasaktan. Malas mo dahil hindi pa sapat yan. Nasa akin pa rin ang susi ng iyong buhay at kamatayan. Paunti-unti at hindi mo mamamalayan na nalalapit ka na sa pinto ng impyerno. Bandang 3:00 ng madaling araw, dahil sa matinding sakit ng katawan at pambubugbog, pakiramdam ni Belinda ay nilalagnat siya ng gabing yon. Nakaramdam siya ng panunuyo ng lalamunan, kaya naman bumangon siya habang hawak ang kanyang leeg. Tubig? Pahingi ng tubig. Oy, tubig daw. Bigyan niyo nga ng espesyal na tubig yan ng tumahimik. Dala ng matinding pagkauhaw, wala nang pakialam si Belinda kung ano ang laman ng basong hawak niya. Dali-dali niya yung nilagok at nang malasahan ay isang malakas na halakhakan lamang ang kanyang narinig. Tinakpan nun ang kanyang tainga dahil sa sobrang lakas ng mga boses na naririnig niya ng mga oras na yon. Pakiramdam niya ay mabibiyak ang kanyang ulo dahil sa sobrang sakit. Maya-maya, napaatras ang mga naroon sa loob ng kulungan nang biglang sumuka si Belinda. Sa halip na pagkain ay lupa ang lumalabas sa kanyang bibig at may mga buhay pang bulate. Tumabi kayo. Mukhang pinaglalaruan siya ng isang mambabarang. Mukhang matindi ang kasalanan ng hinayupak na ito. Ay, dapat kasi bago gumawa ng kalokohan, kinilala niya muna ang mga taong ginawa niya ng katarantaduhan. Ay nako, paano ba yan? Dito na mamamatay yan. Mahusay na albularyo lamang ang makapagpapagaling sa'yo. Isang albularyo na kayang labanan ng sumpa ng mambabarang na may gawa niyan sa'yo. Nang gabi ring yun, may mga tumubo ng bukol sa pagitan ng kanyang dibdib. Parang nababaliw na hinubad ang damit dahil sa hindi niya maipaliwanag na sakit
Pinisil niya ang pinakamalaking bukol at doon ay may lumabas na mga alupihan na kulay itim at higad. Sa ibang bukol naman ay may mga ipis at tipaklong. Nagmamakaawa na tulungan siya, kaya naman ang iba ay napilitan na lamang manghingi ng tulong upang madala yon sa klinika ng maliit na presinto. Nawalan yun ng malay at mataas pa rin ang lagnat. Matapos painumin ng mga gamot ay lalo lamang lumala ang kanyang kondisyon. Kinabukasan, alas 8 ng umaga, nagising si Belinda na mag-isa lamang sa klinika. Bagamat may mga bantay na pulis sa labas noon, ay isang paraan ang kanyang naisip. Mula sa isang drawer ay kumuha yon ng matalas na gunting. Nang makita ang lighter ay napangisi siya. Sinindihan noon ang isang manipis na kurtina. Kasabay ng papalakas na sunog ay ang pagsigaw niya at pagpasok naman ng 2 pulis na nasa labas ng klinika. Ginamit niya ang pagkakataong yon para magtago. Dahil mabilis ang paglagablab ng apoy ay nabahala ang lahat at nabulabog. Doon ay may mga ilang bilanggo na nagtangkang manlaban at nakatakas. Kinaumagahan. Kailangan kong pera na to. Kailangan ko makalis sa lugar na to. Hindi na ako makakapayag pang makulong. Ang sama ng pakiramdam ko. Hindi ako maaaring mamatay. Kailangan kong gumaling. Makakahanap rin ako ng albularyo na makakapagpagaling sa akin. Isa lang ang maaaring may gawa nito. Bago ako tatakas, sisiguruhin ko na makakaganti ako. Humanda kayo sa akin. Pagkatapos magpalit ng damit, bit-bit ang isang bag. Hawak niya ang kutsilyo at nakangisi na naglalakad papunta sa loob ng bahay ng mag-anak ni Isabel. Anong ginagawa mo rito? Bitawan mo ang anak ko. Huwag mo siyang sasaktan. Nakikiusap ako sa iyo. At sino ka para pakinggan ko, ha? Pasensya na. Hindi ko kasi alam ang ibig sabihin ng awa. Unang-una, wala akong awa sa katawan. Hindi ako marunong maawa, kaya kung gugustuhin kong patayin ang anak mo, gagawin ko. Carlo, hayop ka. Sinusubukan mo talaga ako, ha? Agad na naagaw ni Isabel ang kutsilyong ginamit ni Belinda upang saksakin ang kanyang anak. Walang kasing bilis naman na kinarga ni Berting si Carlo na nakahandusay sa sahig. Anak ko, gising! Gising! Maya-maya, sakto namang dumating ang mga pulis na naghahanap sa nakatakas na si Belinda. Wala ka na mapupuntahan pa. Ang lakas mo na bumalik pa dito. Ngayon gusto kong malaman mo na ito na ang huling beses na magkukross ang landas natin. Sa pagsapit ng 3 pagkagat ng dilim, mula mamaya, sisiguruhin ko na ang katapusan mo, Belinda. Sana hindi na kita binigyan pa ng pagkakataon na abutin ng liwanag. Hindi mo na sana nasaktan pa ang anak ko. Tinulungan naman sila ng mga otoridad para agad na maisugod si Carlo sa ospital. Mabuti na lamang at maswerteng nakaligtas sa operasyon na isinagawa sa kanya ang bata. Sa tulong ng mga kamag-anak at kaibigan na pumunta at patuloy na tumutulong sa kanila, ay agad din silang nakalabas sa naturang ospital. Hindi madaling malampasan ang sunod-sunod na pagsubok sa kanilang pamilya, ngunit nanatiling matibay pa rin si Isabel para sa kanyang mag-ama. Biyernes, alas 3 ng hapon, tulog na tulog sina Carlo at Berting sa sala ng kanilang bahay. Sinamantala niya ang pagkakataong yun upang isagawa ang kanyang huling ritual. Gusto niyang makasiguro na hinding-hindi na makakaligtas pa si Belinda na noon ay naibalik na sa kulungan. Hanggang pananakot lang palang kaya niya. Siguro naman sapat na yung ginawa niya sa akin para gantihan niya ako sa ginawa ko sa kanya, ha? Alam nga naman, gumaganti siya para kay Jessa. Ano, nagpapakain na? Ang lakas ng tama ni Panghea at kasing lakas ng loob niya na tumakas. Ano ka ngayon, ha? Alam mo, namiss ka namin eh.
tagalinis ng inidoro at syempre, tagatikim ng ihi ko. Hayop ka? Kung marunong lang ako mambarang, ikaw talagang una kong babarangin. Gagawin kitang inirola, total mapanghi ka rin naman talaga. Ah, ganon. Mukhang gusto mo uling makatikim, ah. Hinawakan niya ang buhok ng babae at pinagtulungan nilang hilahin at salit-salitan nilang inilublob sa kani-kanilang arinola ang muka nito. Hindi nila tinantanan yun. Pinagpasapasahan, tinadyakan at binugbog hanggang sa mawalan na ng malay. Oh, ayan. Maswerte ka at wala nang lugar dito sa presinto, kaya sama-sama tayo rito sa isang kulungan. Pero alam mo, sa susunod, hindi lang yan ang aabuti mo sa akin. Babalian na kita ng leeg. Walang babababae rito. Samantala, gigisingin ka ng sindak at sakit, ngunit hindi mo na masisilayan pang liwanag, Belinda. Napalingon ang mga preso nang marinig nila ang pag-ungol ni Belinda na animoy nahihirapang huminga. Pinabayaan na lamang nila sa pag-aakalang nananaginip lamang yun. Biglang napadilat ang mata ng babae nang maramdaman niya ang matalas na bagay sa kanyang leeg. Hayop ka! Pinatay mo ang anak ko gamit ang tinidor na to. Kaya sisiguruhin ko na mamamatay ka rin kasama namin. Wala kang awa. Matapos mo akong paikutin sa palad mo, nagawa mo pa talagang patayin ang anak ko. Maawa ka! Hindi ko sinasadya! Maawa ka sa akin! Ayaw ko pa mamatay! Pinagkaitan mo ng buhay at pangarap ang anak ko, kaya sisiguruhin ko na mamamatay ka rin! Yang mga kamay mo, dapat durugin ng martilyo! At yung bibig mo, dapat gupitin gamit ang gunting ng yero! Wala kang kasing sama! Mamatay ka na! Wag! Saan mo ko dadalhin? Nagulat na lamang siya nang bigla siyang ihulog sa napakalalim na hukay na napakaraming mga nakatusok na patulis na kahoy na tumagos sa kanyang katawan. Bumubulwak ang dugo sa kanyang mga sugat, partikular sa kanyang mata, ilong at bibig. Nakita niya si Jessa katabi ni Rolando, humahalakhak at paisa-isang inihuhulog ang mga bato sa hukay kasama niya. Patuloy niyang naririnig ang mga kahindik-hindik na bulong at salita habang tinatabunan siya ng lupa ng mag-ama. Unti-unti nang nandidilim ang kanyang paningin at pati na rin ang buo niyang katawan. Bigla na lamang tumayo ang isa sa mga preso, hawak ang isang kalawanging tinidor na hindi niya batid kung saan nanggaling. Wala sa sarili na nilapitan si Belinda at pinagsasaksak sa leeg. Matapos maiwan ang tinidor sa leeg ay bumalik yon sa higaan na animoy walang nangyari. Kinaumagahan, paggising ng mga preso ay nakita nila ang wala ng buhay na si Belinda. Ha? Sino may gawa nito? Wala akong kinalaman dyan, ha? Teka, bakit may dugo ako sa kamay? Paanong lintik? Ang alam ko ay nananaginip lamang ako. Nababaliw na rin ba ako? Sampalin mo nga ako. Aray, bakit naman ang lakas? Lintik ka, upakan kita dyan eh. Alam ko na. Siguradong sinapian ka ng mambabarang upang mapatay ang babaeng ito. Sagad ang galit na nararamdaman niya. Kung sa bagay, hindi na nakapagtataka. Kita niyo naman kung gaano katapang ang babaeng to. Ibang klase. Bukod sa matapang ay mukhang makapal pa ang muka. Hindi man lamang yata tinatablan ng konsensya. Ay, ang buhay nga naman talaga ng tao. Makalipas ang 1 linggo. Nay, may nabalitaan po ako kanina sa radyo. Yung babae na sumaksak sa akin, patay na raw po. Sinaksak din daw po ng tinador katulad ng ginawa niya kay Ate Jessa. Ganyan talaga ang buhay, anak. Ano man ang ginawa mo, kabutihan man o kasamaan ay babalik sa iyo. Nagkataon lamang na kasamaan ang tinanim niya, kaya ayan, kamatayan din na naging bunga ng lahat ng mga kasalanan niya. Kaya anak,
Lagi mong tatandaan, kapag bumalik ka na sa pag-aaral, lagi mong paiiralin ang puso mo sa bawat desisyon mo, ha? Kapag nagalit ka sa kung ano-anong sinasabi nila, ipagdasal mo na lamang sila. Dahil sa huli, sila rin naman ang talo. Kapag sinaktan ka nila, nasisiguro ko na may isang tao na gaganti para sa iyo. Yung tao na mahal ka at puprotektahan ka sa lahat ng pagkakataon. Pero yung kamay mo, ayaw kong mabahiran yan ng kasamaan, anak. Nanay, nakita ko po kayo nung nakaraan na gumagamit ng aklat na ipinakita niyo sa akin. Nay, naiintindihan ko po pero pwede po bang wag niyo na pong uling gamitin yon? Kaya ko naman pong ipagtanggol ang sarili ko sa tamang paraan. Yung hindi ako nakikipag-away, baka sakaling kapag gumawa tayo ng kabutihan, pagalingin na ng Diyos si tatay. Namimiss ko na po yung dating tatay eh. Kaya sana po... Ay, anak, salamat. Hayaan mo, pag-iisipan ni nanay ang lahat ng sinabi mo. Payakap si nanay sa pogi at mahal na mahal namin ni tatay. Habang magkayakap ang mag-ina, ay nagulat na lamang sila nang lumapit si Berting at nagsalita. Hindi ba ako pwedeng sumali dyan? Tay, magaling na po ba kayo? Inabot sila ng halos 6 na buwan na pabalik-balik sa doktor. Dumayo pa sila sa Maynila upang mapatingnan sa espesyalista sa uri ng sakit na meron si Berting. Walang tigil man ang pag-inom ng mga gamot upang masigurong hindi na basta-basta aatake ang kanyang sakit. Sa Maynila, nakahanap na rin ng bagong trabaho si Isabel at doon ay ipinagpatuloy ang pakikibaka sa buhay kasama ang kanyang mag-ama. Nay, saan ko po ilalagay itong banga ng maganda kong ate? Dito po ba? Oo, anak, sige. Diyan na lamang. Sana kung nasan man siya ngayon ay bantayan niya pa rin tayo. Alam mo, mahal, hanggang sa ngayon ay sariwa pa rin sa isip ko ang higpit ng yakap niya nung huli ko siyang makausap. Hindi man natin kadugo si Jessa. Alam ko na alam niya na mahalaga at mahal na mahal din natin siya. Yon, napakaganda na naman ng kwento natin. Hindi lang pamilya ang pamilya, hindi lang dugo yan. Nasa pagsasama yan, respeto at pagmamahal. At dahil dyan, meron na naman tayong shout out. Medyo mahaba-haba to, marami tayong utang. Simulan po natin kay Erlinda Sanko. Hi kay Ampy Foster from UK. Hello po kay Alma Naong Suke at kay Condesa na matagal na absent. Hi din po kay Conchita, kay Heli Borja from Dasma, Cavite. Hi, dati rin pong taga Dasma si Enteng. Edna Camerino ng JPG Apparel. Hello po kay Jonah Masirag, kay Maribel Santiago from Bahrain, kay Jasmine Castillo, kay Princess Apple C, kay Lori Joy Lagrimas from Malaysia. Hello po kay Lea Senining from Hong Kong. Hello po sa mga crew ng KMS Food Services from Tondo, kay Nanette Rosal, kay Rika C, kay Julia Inghug, Michelle Inghug, kay Neil Jan Solano at kay Violeta Atole. Maraming salamat po sa suporta nyo sa Kwentong Enteng. Pero mas maganda kung iba-iba ang cellphone na gamit nyo kapag nakikinig. Hi din po kay Chloe Dia from Cavite, kay Marites Nalika, kay Leia from Singapore, kay Geraldine Eyano. Hi kay Nanay Estander at Antonio Orpeza from Dores Estander, kay Endring Montuerto from Bulacan. Hi kay Kurt Mina, kay Resel Galope, kay Vicky Yabut from Bahrain, kay Juice Ward, kay Jeng Jeng, kay Jas Lacerna from Iloilo, kay Lagawasang Shaw TV, kay Tomas, kay Troy, Tresha May, Axel Rose, Ramos and Galandes family. Kay Evelyn Reyes, hello kay Merchi Baricas, kay Elvira Ramos, kay Ana Maria Lanza. Hello po sa pamilya ni Elvira, ang Malakas family.
kay Divine Marcelo, kay Christopher Loretta Jr. from Cebu, hi kay Romel Pangilinan, hello po kay Maria Calo, kay Lydia Lopez, kay Belen Beverly, Sagaledo family from Rai, kay Chris Alcantara, hello po kay Ruby Rose Bautista, at kay Edward Mawili from Doha, Qatar. Magandang araw po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo kung nasaan man kayo. Maraming salamat po sa suporta sa Kwentong Enteng.